Okay. Muli po, nais po namin pakilala isa sa mga mahusay na leader po ng St. Payatas. Palagpan po natin ang Panginoon sa Bible na ating pagin. Brother Ron Almon. Maraming salamat, Brother Mark. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. May first timers po ba tayo? Tapos po kami, first timers? Kaya brother, masarap yung makasama ngayon. Kayo, umaga ng ano. Yan, sige tayo po muna ay manalangin. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. May pagkakataon kami, makapakinig ng salita. Lord, inaanyayahan ka namin sa sandalang ito. Lord, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Inaamin namin, Panginoon, na kami makasalanan. And apart from you, we can do nothing, Panginoon. Lord, kumilos ka sa aming mga puso at isipan. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, yung mga puso ng mga kapatid kong ito. Ikaw ang kumilos, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. May marinig na lang salita, Panginoon, ay magtatransform na kanilang mga buhay, Panginoon. Magagamit nila ito sa pang-araw-araw kapag harap nila, Panginoon. Sa journey nila bilang Kristiyano, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na Lord, kayo ang kumilos sa sandaling ito. Wala ka namang gawain ng kaaway, Panginoon, ang mananay, kundi, Panginoon, yung kapangyarihan mo, yung mararamdaman namin at ipapamahalas, Panginoon, sa sandaling ito. Maraming salamat po sa lahat ng kaparangalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah. So, ngayon ay nasa series pa rin tayo ng Loving God, Alive o Worship. No? So, sa pagmamahal sa Panginoon, may papakita natin yung sa pamamagitan ng ating buhay na may pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Pero bago ko magpatuloy mga kapatid, may nais akong ipakita sa inyong larawan. Yan. Marahil yung iba dito sa kanan ay kilala nila yung mga pinanganak ng 70s, 80s at 90s. Marahil kilala yung mga yan. Yan ang mga magagaling na superhero dati. Diba? Okay, hindi. Yan yung mga magagaling na kontrabida. No? At kung makikita nyo sa kaliwa, bandang kaliwa, makikita ninyo mga bagyo ng buhay. At sasabihin nyo, tatanong, marahil tinatanong natin, ano? Panginoon, bakit itong naglilingkod ako sa'yo? Bakit itong sumusunod na ako sa'yo? Bakit itong nakakilala na ako sa'yo? Bakit parang mahirap yung buhay? Ba't parang mas gumadami yung mga pagsubok na naranasan ko sa aking buhay? Panginoon, bakit ganun? Kung kailan mong sumusunod na ako sa hakbang mo, patungo sa'yo, parang bumibigat lalo yung buhay. May nakakaranas ko ng ganun dito. Amen. Okay, Brad. No? At yung iba, napanghihinaan pa ng loob. Kasi sinasabi nila, bakit ko dinahayaan mo mangyari ito sa aking buhay? Pero alam niyo mga kapatid, walang pinangako ang Panginoon na pag tayo sumamba sa Kanya at sumunod sa Kanya, ay magiging smooth sailing yung ating buhay bilang Kristiyano. Hindi nga sinabi na magiging masarap yung buhay mo pag sumunod ka sa akin. Yes, kapag nag-obey tayo sa Panginoon, there are miracles. Pag nag-obey tayo sa Panginoon, there are blessings. Pag nag-obey tayo sa Panginoon, there are breakthroughs. Pero kapag nag-obey din tayo sa Panginoon, meron din sufferings, meron din pain. So, nire-remind tayo ng ating Panginoon. Kapag sumusunod tayo sa Kanya, makakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Makakaranas tayo ng mga troubles, challenges sa buhay. Tandaan natin ito mga kapatid, kasi haharap talaga tayo dyan. At nakikita dyan ang ating pananampalataya sa Panginoon kung magpapatuloy ba tayo o hindi. Oh? Marahil sinasabi nyo, alam mo, dalawa lang naman ang buhay. Dalawa lang ang nangyayari sa buhay, isang wow at isang aw. Tandaan yan. Dalawa lang ang nangyayari sa buhay natin. Isang wow at isang aw. Brother, bakit wow? Kasi pag nandiyan yung mga blessings, andyan yung promotion, sumunod yung ating negosyo. Andyan yung pagpapala ng Panginoon, andyan yung favor ng Panginoon. Sasabihin natin, wow. At magaling sumunod sa Panginoon kasi wow yung nangyayari sa ating buhay. Pero ito na matindi, pag aw na yung nangyayari, aw, puro pagsubok. Di ba? Sumusunod ako, pero ngayon, lalo kami nag-aaway ng masama ko. Sumusunod ako, pero bakit lalo ko nahirapan sa trabaho? Mas marami nag-better sikit sa akin. Marahil gano'n. No? At kung natin makikita, no, yung ating pananampalataya sa Panginoon, kung paano natin titignan ng Panginoon kung magpapatuloy ba tayo, no, sa ating Panginoon. At yan ay makikita natin sa buhay ni Silas at ni Paul.
Yan yung ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ayan, sabi dito, hindi dapat tayo magtaka eh. No? Hindi dapat tayo magtaka pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Hindi dapat tayo magtaka pag nakakaranas tayo ng mga struggles at challenges sa buhay. Bakit? Sinabi sa Bible, mga minamahal, huwag na kayong magtaka. Huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na iyong dinaranas para bang ito'y di pang karaniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag kahiyad na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Makikita natin ito mamaya sa buhay ni Pablo at ni Silas. Kung paano sila pinersecute, kung paano sila nahihirapan sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano pa sinasabi sa Bible? Sabi ni Paul, no? Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Sumulat nito ay si Luke, pero nagsabi nito ay si Paul. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, tandaan nyo to. Sinasabi sa atin na daranas muna tayo ng pagsubok. Daranas tayo ng mga problema. So, hinahanda tayo. Kasi pag-test, doon lumalabas yung tunay nating karakter bilang isang Kristiyano. Kapag maayos yung buhay, wala, nabibigi tayo. Kaya kapag nag-gym ka, may mabigat na binubuhat kasi lumalabas yung tunay mong katawan, lumalabas yung muscle mo. At ganoon din yung nangyayari sa atin pag dumaranas tayo sa pagsubok, mga kapatid. At sinasabi sa atin dito, daranas muna tayo ng maraming kapighatian kung kaya dapat manatiling tapat sa pananampalataya. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha na ba masaktan yan? Sabi mo, kapatid, sabi mo, may purpose ang pain na nararanasan mo. Sabi mo, yung suffering na nararanasan mo, may purpose yan, kapatid. At may rason yan kung bakit nararanasan mo yan. Kung ano mo nasaktan, yan, natuloy sa pag-ibig lang. Ayan. Okay lang yan. Tandaan ninyo, hindi lahat na nasasaktan ay nagmahal. Pero lahat ng nagmamahal ay nasasaktan. At hindi naman ay magmahal. Baka mali lang yung minahal mo. Okay, kaya pagtikugot lang. Ayan. Punta tayo dito. Worship even when it hurts. No? Ibig sabihin, tayo magpuri sa Panginoon bagamat nakakaranas tayo ng kapighatian, bagamat nakakaranas tayo ng sakit. So, sa paglilingkod sa Panginoon, patuloy tayo pagsama sa Panginoon. So, sabi nito, how do we love God when we feel like He has failed us? Paano natin mamahalin ng Panginoon kung sa ating pakiramdam, tayo ay kanyang binigo? No? Meron tayong tatlong punto na pag-aaralan ngayon. No? Una, always obey God. Worship God in all situations. Experience God's power. Punta tayo sa ating unang punto. Sabi dito, always obey God. Mga kapatid, bigyan ko lamang kayo ng konting background para maintindihan natin yung gagawing paglalakbay nila Pablo at ni Silas dito. Kasi maglalakbay sila dito. So, kwento ko lang ng konti na mabilis. Mula dito sa Antioch, sa chapter 15, no? Kasi chapter 16 yung ating tatalakayin ngayon. Sa chapter 16, sa chapter 15, magkakaroon ng pagtatalo dyan. No? Si Pablo, si Bernabe, at yung mga galing sa Judea, sa Israel, na kung saan sinasabi nila na kailangan daw magpatuloy para maligtas. Sinasabi nila rin sa mga Hintil doon at sa mga Hudyo, sinasabi nila, kailangan nyo magpatuloy para maligtas. No? So, inaalala nila rin yung Genesis 17 na kung saan yung Panginoon ay nagkaroon ng covenant kay Abraham. Lahat na magiging lahi ni Abraham, maski yung mga alipin niya, no, ay kailangan tuloyin pagalipas ng 8 araw. No, yung mga ibang anak. At sinasabi rin nila na ito ay galing sa Mosaic Law, kay Moses, utos ni Moses. Kung kaya sabi nila, kailangan magpatuloy yung mga tao doon. No, para ito ay maligtas, kailangan magpatuloy ka. Pero sabi ni Pablo, hindi ganyan. Tandaan natin na nangyayari ito, napatay na si Kristo. No, namatay na si Kristo sa krus. At siya'y nabuhay muli. So, ibig sabihin, sinasabi ni Pablo na hindi na tayo under the law. Kundi under na tayo ng grace ng ating Panginoon Jesus. Kaya hindi na natin kailangan gumawa ng mga bagay na ito para tayo maligtas. Bakit? Sa grasya pa lang ng Panginoon, sufficient na yun para tayo maligtas. Sinasabi niya. Pero ang sabi ng mga tao roon, yung mga kapatiran doon, sige, bumalik na lang kayo sa Jerusalem. So, bumalik sila sa Jerusalem para idulog sa mga apostol ito. At ang salita si Pedro at si Santiago, sinasabi nila, hindi na kailangan pahirapan yung mga hintil. At kasi sila pinili na rin bayan ng Panginoon. So hindi na kailangan sila magpatuloy. Ang kailangan nila ay magpatuloy sa kanilang puso. Bakit? Mas maganda yung nakikita sa buhay natin kaysa yung nakikita ang pisikal.
So, ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano ay nakikita sa ating mag-ugali, sa ating actions. Yun ang nais na ipakita dito. Yun ang ibig sabihin ng tunay na Kristiyano. Kung kaya, nung gumawa na sila ng sulat, bumalik dito si Apostol Pablo, no? At si Bernabe, at sinama rin nila si Silas, no? At si Judas Barsabas. So, pumunta sila dito. Kung nasa Antioch na sila, pinabasa nila yung sulat, at mas unawaan nila yung tungkol dito nga, yung sa issue na to. Ngunit nagkaroon ng pagtatalo, no? Si Barnabas at si Paul. Bakit gusto isama ni Barnabas? Kasi nagaya na si Paul. Alam niyo si Paul, bilib ako dito eh. Ilang beses na palo, ilang beses na parusahan. Pero diretso pa rin siya. No? Gusto niya pa rin maglingkod sa Panginoon. Gusto niya pa rin pasyalan yung mga churches na kanyang itinagay ng kanyang first missionary journey. So, nung nagyayaya na siya, sabi niya, huwag natin isama si John Mark. Hindi si Brother John Mark, ha? Kasi sasama yan sa Davao. Taga-Davao din. Okay. Huwag na natin isama si John Mark. Bakit? Kasi iniwanan tayo sa Pampilya. Yung Pampilya, banda dito yan. Hindi lang nailagay. No? Sabi iniwanan tayo, biglang nawala si John Mark. Nang-iiwan sa ere. No? Parang hindi naman siya Indian. No? Pero biglang nang-Indian. Hindi na paalam na wala. Kaya sabi ni Pablo, huwag na natin isama yan. No, nang-iiwan yan eh. Pero sabi ni Barnabas kasi si Barnabas, so-hearted, di, pabigyan natin. Hayaan natin ang Diyos ang kumino sa kanyang buhay. Si Pablo, alam niyo naman yan. Diba? Hindi pwede eh. Natin sama. Nagkaroon ng mainit ang pagtatalo. Kung kaya, yung isang team, naging dalawang team. No? Si Barnabas at si John Mark ay napunta sa Cyprus. Si Pablo naman at si Silas ay dumiretso dito sa Lystra at sa Derbe, no? Kung saan nakilala nila si Timothy. Kilala niyo si Timothy? Ito yung batang leader na magaling na leader at ginagalang sa Iconium, ginagalang sa Lystra at ginagalang sa Derbe. So tinuli ni Pablo si Timothy kasi nga ang tatay ni Timothy isang Griego ang tatay niya. Ang nanay niya at ang lola niya na nagpalaki sa kanya at pinakilala ang salita ng Panginoon, yung Torah, ay mga Hudyo. Kaya tayo, parents, lalo sa mga nanay na laging kasama ng ating mga anak, malaki ang responsibilidad ninyo sa pagtuturo ng ating mga anak. Kasi tayo ang kasama lagi sa bahay. Depende na lang kung yung magtatrabaho yung iba. No? Pero kapag palagi kang kasama ng iyong mga anak kasi ang tatay ay nagtatrabaho talaga, malaki ang responsibilidad natin para ipakilala ang Panginoon sa ating mga anak. Ganun ang ginawa ng nanay ni Timothy sa kanya. Kung kaya batang leader pala, bata pala, mag-leader na. At ganun na kagaling, ginagalang na siya sa church. No? At ganun na siya kagaling sa salita ng Panginoon, sumusunod siya sa salita ng Panginoon. So ito na nangyari. Kwento lang natin mga kapatid, para maintindihan natin yung journey niya. So mula dito, nagpatuloy siya sa Phrygia, yung grupo ni Pablo. Balak nila pumunta rito sa Asia Minor. Yung Asia Minor na tinatawag, hindi yan yung Asia na kung saan kabilang ang Pilipinas. That time, ang Asia Minor ay tinatawag na modern day Turkey ngayon. No? So pumunta sana sila rito, pero sabi ng Banal na Espiritu, okay, pumunta dyan. Kung kaya naman nagpatuloy sila sa Troas, sa Mysia, at kung nandito na sila sa Mysia, pupunta sana sila sa Bithynia. Pero sabi pa rin ng Panginoon, huwag kayong pupunta dyan. Isipin ninyo sabi ko nga, Lord, sana ganito din ako. Lord, sana ganito rin ako, Lord. Pag nagsalita ka, maririnig ko, para susunod na ako. Parang madali ko sundin, Panginoon. Yung discernment na to. Ganon sila Pablo sa pagsunod nila sa Panginoon. Dahil sobrang focus sila sa pinagawa ng Panginoon. Nanininig nila yung tinig ng Panginoon. Hindi sila dumiretso dyan. At alam mo, may plano talaga ang Panginoon. Dito nakita nila si Timothy dito, di ba? Dito, makakahalubilo nila at makakasama nila si Luke. Si Lucas. Si Lucas, ano ang profesyon ni Lucas? Isa siyang doktor. Tama, very good po. Isa siyang doktor kasi may purpose bakit makakasalamuhan nila si Lucas dyan. Bakit? Kasi nung time na to, pinaniniwalaan ng mga Bible scholar na si Paul ay meron ng sakit. Saan kaya yung sakit niya? Sa kanyang mata. Yun ang sinasabi dyan. So kung kaya sa paglalakbay nila, mas magiging effective kung meron silang kasamang doktor kasi pwede ito ang tumingin sa kalagayan ni Pablo. So walang aksidente pala sa Panginoon. Kung kaya pala hindi sila pinadidiretso dito at hindi pinadidiretso dito. Kasi makakasama nila sa Troas. At dito nagkaroon ng pangitanin si Paul. Na isang tao, isang lalaki sa Macedonia ay tumatawag sa kanya para humingi ng tulong. Kung kaya pupunta sila rito sa Samotrase at tumawid sa Neapolis, so nakarating na sila rito sa Europa. At dumiretso sa Philippi. No? Ito yung, anong makikita
church na yan, yung Pilipay na yan, yan yung magiging Philippians. Sa Tagalog, yan ang magiging Pilipos. Hindi Philippines, ha? Okay. At pagdating nila sa Pilipay, alam mo kung ano agad ang hinahanap ni Paul? Ano? Templo, sinagoga. No? Pero this time, wala pa rin itong templo. Pag wala pa raw templo, ang ibig sabihin daw nun, bigyan ko kayo ng konting background. Sa isang lugar, pag wala pa raw templo, ibig sabihin, mas mababa sa 10 ang Hudyong lalaki doon. Pag mas marami sa 10, sigurado magpapatayo sila ng templo o sinagoga ng ating Panginoon. Pero dahil sa kukonti ang naniniwalang Hudyong lalaki doon, o kukonti ang mga nandong Hudyo na lalaki, wala pang templo. Alam mo mautak si Paul, matalino si Paul, alam niya ang kilos ng mga Hudyo. Dumiretso siya sa malapit sa ilog, sa river. Bakit kaya dumiretso sa malapit sa river? Kasi kapag nananalangin ang mga Hudyo, ano unang ginagawa nila? Sila'y nagbubugas. Binabaptize nila yung kanilang sarili para pag lumapit sila sa Panginoon, sila ay malinis. Kaya sabi ni Pablo, didiretso tayo sa ilog. Very intentional si Pablo. Tayo ba, pag tayo kumikilos, intentional tayo? O basta nabubuhay lang tayo araw-araw? Basta pupunta ako doon, wala lang. Dapat pag may pinupuntahan tayong lugar ang nasa isip natin, paano ko kaya may expand? O paano ko kaya mapapalawig yung gawain ng Panginoon sa pupuntahan ko lugar? Paano ko kaya may babahagi ang salita ng Panginoon, yung gospel sa pupuntahan ko lugar? Dapat gano'n ang mentality natin. Yung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, ganda ng mentality ni Pablo. Hindi niya sinasayang yung mga lugar na pinupuntahan niya. Kasi kung hanggat may pagkakataon siya na may bahagi ang salita ng Panginoon, gagawin niya yun. At nung pumunta siya doon, ang nakilala niya dito sa lugar na to, ay si Lydia. Hindi siya may-ari ng Lydia's Legion. Lydia lang ang pangalan niya. Iba naman ang negosyo nito. Ang negosyo naman nito ay nagbebenta ng mamahaling tela, yung purple cloth. Yung time na yun, mamahalin ng purple cloth kasi yung tila na ginagamit o yung dye na ginagamit sa paggawa ng purple cloth ay napakamahal. Kung kaya bumibili lamang nito yung mga may kahiyang tao. No? Yung mga leader ng lungsod nila. Nung time na yun, kaya masasabi natin si Lydia ay may kaya. At nung nakakilala siya sa Panginoon, binautismuhan siya, pati yung kanyang buong pamilya. At ang sabi niya, kung tinuturing mo akong alagad ng Diyos, Pablo, pwede bang doon kayo tumuloy sa bahay? Tingnan mo pag meron kang kakakayanan financially, kapatid, hindi lang para sa iyan. Kung meron kang mataas sa posisyon, kung meron kang narating sa buhay, kapatid, hindi lang para sa iyan, may purpose yan. Kaya ang ginawa niya, binahagi niya ito. Maraming malaki yung bahay na kasi may kaya siya. Doon na pinatuloy sila Pablo. No? So, yun yung nangyari mga kapatid. So, ang unang convert dito ay si Lydia at yung kanyang pamilya. So, ito na yung susunod na nangyari. Dito na darating yung struggle. No? Yung challenge kay Pablo at Silas sa pagsunod sa Panginoon. Sabi dito, isang araw na kami papunta sa Dalanginan. Kasalubong namin ng isang batang babaeng alipin, sinasapian siya ng masamang espiritu. Kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga tao ito'y lingkod ng kataas-taas ang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. So may babae, may dalagang batang babae, na kung saan nakakapanghula at kumikita naman ang kanyang amo. So itong babae na to ay alipin ng dalawa, nasa bandage siya ng dalawang bagay, ng tao at ni Satanas, kasi siya sinasabihan ni Satanas. At alam niyo, ang nakakalungkot dito, tinotolerate itong kanyang amo, baka kumita ng pera. At alam niyo, nangyayari yan sa kapanahunan natin ngayon. Na may mga tao dito, na kahit na may mga pekon, basta kumita lang ng pera, okay. Sana hindi tayo yung bilang Kristiyano. No? Kapagamat illegal kuminsan, sama-sama kinuha yung pera, pero okay lang basta kumikita, pero Christian siya. No? Pero alam ko wala dito yan sa ibang church to. No? Pero maganda na pag-uusapan na rin natin. Na sana, kumita tayo ng pera sa mabuting paraan. Na hindi nakikita yung ugali natin pagdating sa pera. Na hindi tayo nasisilaw sa pera, mga kapatid. No? Baka yung tinitinda mo, bagay na itong alipin na ito, nasasakripisyo siya. Baka yung tinitinda natin produkto, nasasakripisyo ng tao para lang kumita tayo. Ang tanong, yung produktong binibenta ba natin nakakatulong sa tao? No? Kumikita ba tayo sa maayos na paraan? Yan yung sinasabi sa atin dito. At sinusundan-sundan ka kami, sabi rito. At sumisigaw na ganito, ang mga tao ito, pati ang si Satanas, ini-endorse yung gawain ng Panginoon. Ini-endorse niya, kung tinawa, ang mga tao ito, lilingkod ng kataas-taas ang Diyos, ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas, pero ano
anong sabi ni Pablo? Kilala natin si Pablo. Sabi rito, marami ng araw na ginagawa niya yun, kaya nainis na si Pablo. Nainis siya. Bakit sinisigaw? Nung babae ito, na itong mga to, lingkod ng Diyos to. Ba't kaya nainis si Pablo? Una-una, sa mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa pangungula. Pangalawa, kung bakit siya nainis? Kasi baka isipin ng mga tao nandun, kasi magtatayo sila ng church doon eh. Sabi ko nga sa inyo si Pablo, pag nag-isip, very intentional. Iniisip niya, baka naman magkahinayaan kung magpatuloy ito, baka yung espiritong nasa kanya, isipin nila, yun yung espiritong kinukwento ko sa mga tao ito at ibinabahagi ko. Hindi pwedeng, hindi ko tatanggap itong pre-endorsement sa tanas. No? Kung meron magpapalawak ng salita ng Panginoon, babahagi ng salita ng Panginoon, kami yung mga puso hindi ito sa tanas. Kung kaya anong ginawa niya? Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babae yan. At doon din ay lumabas ang Espiritu. Mga kapatid, meron bang nakakabihan sa iyo ngayon? Alipin ka ba ng mga bagay-bagay sa buhay nito? Meron ba ritong alipin ng bisyo? Meron ba ritong alipin ng sugal? Meron ba ritong alipin ng pornografiya? O meron ba ritong alipin ng mga bagay na masama sa tingin ng ating Panginoon, na nakasasama sa tingin ng ating Panginoon? Kapatid, kung sa mga nabanggit ko na yan, ikaw ay nasa bandage na, alipin ka niyan, kapatid, ilapin mo sa Panginoon yan. Pero ngayon, addicted ako sa pornography. Kasi naman kasi, mga girls kasi, kung nagpo-post. Yeah. Kapatid, kung alipin ka pa ng mga bagay na yan, mananangin mo sa Diyos. Ang Diyos ang may kakayahang palayain ka sa mga bagay na yan. Amen? Pwede ba palakpakan natin yung Panginoon? Nang makita ng mga amo ng bata na nawala ng kanilang pinagkakakitaan, sinumbaba nila sina Pablo at Silas, inalagkan sa liwasang bayan, at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan na ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyo nito. Nagtuturo sila ng mga ugaliang labag sa utusan natin mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga tinuturo nila. Tingnan mo ha? Tingnan nyo ito. Ano ang motivation? Bakit sinumbong niya ito sa mga pinuno ng lungsod? Kasi nawala yung kanilang pagkakakitaan. Imbis na magpasalamat sa kabutihan na ginawa nila Pablo na nakalaya yung bata sa pagsapi ng masamang espiritu, minasama pa. At ganun din sa buhay natin eh. Minsan pag gumagawa tayo ng mabuti, ano ginagawa ng mga tao? Minamasama tayo. No? Mali yung kanilang pangatang. No? Kaya Pablo. So pinaparatangan sila. Eh minsan may mga tao na pag kinokorek mo, kasi nagagalit pa. No? Pag kinokorek, nagagalit. Ito, kinokorek na nila Pablo. Mali yung ginagawa ko. Kaya pinalaya nila yung masamang spirito doon sa babae. Pinalaya nila yung babae sa masamang spirito pala. Okay. Kinokorek nila. Tayo ba, pag kinokorek tayo, nagpapakorek tayo? I-appreciate natin yung mga taong, no? Talagang kinokorek tayo. Bakit? Hindi natin sila binabayaran, pero meron silang malasakit para itama tayo. Alam mo, tandaan mo to, kapatid. Pahalagahan mo yung mga tao na yan. Kasi sila yung mga totoong tao na mamalasakit sa'yo. Aaminin mo yung magandang ngiti. Pero pagtalimod mo naman, paano na sinasabi sa'yo? Mas maganda yung nire-review ka, tinatama ka. Kasi alam mo yung tao na yan may malasakit sa'yo. May pahalagahan mo yung mga tao na yan. Amen? Amen. Kung may mga tao ganyan sa buhay ninyo, pahalagin ninyo, mahalin ninyo yung mga tao na yan. Yung mga totoong tao sa buhay ninyo. No? Ngayon, alam mo kung hindi maayos mag-isip sila Pablo dito at yung mga kasama niya, pwede ito yung maging misery sa kanila. Pag sinabi misery, ito yung magiging kapighatian sa kanila. Pwede misery. Tatlo yung misery na meron dito. Misery of accusation, misery of arrest na ginawa sa kanila, at misery of jail. Pag sila'y nasa kulungan na, kasi ito yung mangyayari. No? Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos ang pasilang paulit-ulit, sila'y binabilanggo at pinabantay ang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilanggo na tinilagay ang kanilang mga paas pagitan ng dalawang bibigat na kahoy nila. Ito kanilang pa. Mga kapatid, susunod pa rin ba tayo sa Panginoon kung tayo ay nahihirapan? Kapag nandiyan yung mga pagsubok, susunod pa rin ba tayo sa Panginoon? Yeah. O aatras na tayo, Lord, hindi naman ito usapan natin ha.
Sa pagkakataong ito, no? Pwede nang magreklamo si Pablo at si Silas sa Panginoon, Lord, sumunod kami sa iyo, gusto na pumunta sa Asia Minor. Gusto na pumunta sa Bithynia, sumunod kami, dumiretso kami dito sa Philippi. Ganito pala yung mangyayari sa amin. Ito tandaan nyo kapatid, yung pinag-aaralan ko ito, isa lang nakita ko. Sa divine appointments na binibigay sa atin ng Panginoon, may lalabas na mga disappointments sa ating mga buhay. Tandaan nyo yan. Sa mga divine appointments na binibigay sa iyo ng Panginoon, may mga lalabas dyan na disappointments. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may mga problema man na darating, magpatuloy ka kapatid. Sabihin mo sa kaliwag kanan mo, may mga darating man na problema, magpatuloy ka kapatid. Iba parang gusto ko yung okay na mabuhay. Yung sinasabi dito, makakaranas talaga tayo eh. No? Marahil ito yung naranasan nila. Inakusahan sila, tinuli sila, hanggang sila, alam niyo, pag inampas, yung hampas mo, hindi yung hampas ng sakweta, ay grabe yan. Hampas, alam niyo naman yung mga Romano, grabe magparusa yan. At ito yung ginawa sa kanila ito. Yan no, nakalaki pa nilang paso, dyan na sila iihi. Noong time na yan, hindi sila makahiga. Bakit? Kasi nga yung likod nila ay inampas. No? At alam niyo, sinasabi ng Panginoon sa atin, sa pagsunod natin, ito sinasabi niya. At sinasabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi na, may agenda sila, pumunta sila sa Asia Minor, pero hindi na nasunod. May agenda sila, pumunta Bithynia, pero hindi na nasunod. Pwede silang hindi tumuloy sa Philippi. Pero tumuloy sila kasi hindi na yung agenda nila ang nasusunod. Kapatid, tanongin kita, sa buhay mo, agenda mo ba yung nasusunod? Yung gusto mo ba yung nasusunod sa iyong buhay? Sino yung Diyos ng buhay mo? Ikaw pa rin ba? Dalawa lang ang tao na meron dito sa mundo ito. Kung sinasabi niya, your will be done and my will be done. At ang sa buhay ni Pablo, sinasabi niya, Lord, your will be done. Sa buhay ba natin, sinasabi ba natin na your will be done, Lord? O sinasabi natin, my will be done pa rin? Lord, ako masusunod sa buhay ko. Lord, kung ano yung gusto ko, yun ang gagawin ko. Kasi ito gusto ko. Pero si Pablo, hindi. Susunod kami sa Panginoon. Bagamat mahirap, susunod kami sa Panginoon. Sabi rito, itakwil lang kanyang sarili. So, hindi na yung mga self-interest mo. Hindi na yung self-gratification mo yung matutupad. Hindi na yung nasusundin mo. Ano yung susundin mo? Yung agenda ng Panginoon na pinagagawa sa buhay mo. Ako sumunod lang ako sa Panginoon. Pala ko, gusto ko sana maging artista eh. Okay. Kaya napatawa ko lang kayo. Pero preacher pa na. Sumunod ako sa Panginoon. Alam niyo kung tinuloy ko lang, nakakita ko ngayon sa Batang Quiapo, baka kasama ko pa si Diwata. Pero sumunod tayo sa Panginoon. Hindi na yung agenda natin yung matutupad sa ating buhay, kundi agenda ng ating Panginoon. Sabi rito, pasalin araw-araw ang kanyang cross. Sabihin mo nga sa katabi mo, pasilin mo yung cross mo araw-araw. Ibig sabihin, maging patay tayo sa ating sarili. Yes, mahirap sa pagsunod sa Panginoon, pero dapat makiisa tayo sa kilusan ng ating Panginoon. Sa mupit ng ating Panginoon na may paghahanap ng gospel. Hindi na yung sarili natin ang masusunod, kundi inaalay natin yung will ng Panginoon sa will natin, hindi yung will natin iaalay. Pagpulututin natin yung kamay ng Panginoon at masusunod yung plano natin, hindi na yun. Sabi rito, at sumunod sa akin. Ang kailangan ng Panginoon, commitment. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng commitment sa Panginoon. Kung ikaw ay nakakailangan ng una sa Panginoon, ang kinakanta mo ano? I have decided to follow Jesus. You are decided. Pero paano kung nakakaranas ka ng pagsubok? Paano kung nakakaranas ka ng problema? Decided ka pa rin ba to follow Jesus? Dapat determined ka na. I am determined. Dapat nag-level up. Yes, nung una decided lang ako, pero determined ako. Ano man mangyari, dumating sa buhay na to, I am determined to follow Jesus. Kailangan natin dito commitment. So, sa paglilingkod sa Panginoon. May kakilala ako mga Kristiyano kapag nakaranas ng problema. No? Tumitiklop na. Hindi kayo yun, ha? Baka yung katabi mo yun. Katabi rin ako nito, brother. Parang ako din yun. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, patuloy tayo. Patuloy tayo sa Panginoon. Ano sabi rito? Alam nyo, makikita natin yung sa buhay ni Kristo. Sabi rito, kahit taglay niya ang kalikasan
yung dininay niya yung kanyang sarili. Tignan mo kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpailitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, pinganak siya bilang tao. At nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa kanyang pagsunod, pati yung buhay niya, inalay niya bagamat sa Diyos. Kaya nung nababasa ko to kanina, nung pinag-aaral ko to, sabi ko lang, nakakahiya na. Hindi ako control. Kasi ikaw nga na Diyos, sumunod ko sa Diyos Ama para magawa yung mission mo dito sa lupa. Lord, susunodin ako para magawa ko din yung mission ko dito sa lupa. Sabihin mo na sa katabi mo, kapatid, may mission kang dapat gawin dito sa lupa. Hindi ka aksidente. Yung iba, walang aksidente. Joke lang. Marami lang ito kasi. No? Sabi niya, Ama, ito na, nung siya ay mamamatay niya, malapit na siyang mamatay. Kung siya ay nananalangin, sabi niya, Ama, kung luluobin mo, ilayo mo sa akin ang upang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo pag nananalangin tayo? Sabi na nga sa'yo ng Panginoon, huwag yan, mapapahama ka dyan, huwag yan, sagutin mo. Pogi kasi. Diba? Ang cute, mukhang Koreano. Taga-North Korea. Diba? Yung iba kasi nakatingin sa itsura. Diba? Yung iba nakatingin sa personality. Diba? Kasi may pera. Okay na the Lord. May personality. No? Iba nakatingin pa kasi may kotse. Kasi tingin nila yung character. Kasi may car. Pero sinasabi ng Panginoon, dapat may ako sa Diyos. May personality at may character. No? Alam nyo, bibihira na lang yung makikita yung kagaya namin. Wala na kami may pinapatawa ko lang. Pero malapit na. Malapit na kami may instinct. Yung may takot na sa Diyos, tapos may ayan, tapos kuwawa kayo, ha? Ayan. Ano ba ng Panginoon dapat ang masunod sa ating buhay? No? Sabi nito, ang pagsunod sa Diyos ay paraan upang maging isang Tingnan mo, ha? Pag sumusunod pa tayo sa Panginoon, hindi tayo lugi. Tandaan mo yan. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, hindi tayo lugi. Pag sumusunod na tayo, nagiging mananagumpay daw tayo. Kasi ang tagumpay sa buhay, hindi lang sa pera. Ito, tandaan ninyo, pasok nyo sa isipan nyo ito, mga kapatid. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Pasok nyo sa utak nyo sa sandaling ito. Ang katagumpayan ng buhay ay hindi lang sa pera. Marami nang nakarating doon, pagdating nila doon, wala pa ng kwenta. Pag magbabasa kayo ng Bible, si Solomon ang pinakamayaman sa lahat hanggang ngayon. Pinakamayaman pa rin siya, i-convert yung kayamanan na meron siya that time. Pero pag sabi niya, walang kwenta lahat. Yung sinabi mahalaga yan. Pero baka ubusin mo yung oras mo dyan, sayang lang kapatid. Hindi sa posisyon na meron tayo. Hindi. Pero yung mission na pinagagawa sa'yo ng Panginoon, hanapin mo yun kapatid. Yung mission na yan, yung purpose na yan, na binigay siya ng Panginoon, hanapin mo yan. Gawin mo yan dito sa mundo ito. At ikaw ay magiging mananagumpay. Sabi rito, huwag sukatin ang iyong spiritual na buhay sa kung gaano mo kakilala ang salita ng Diyos. Ang dami kong alam na verses. Pero nagsasabi pa rin ako. Yeah? Nagbibisyo pa rin ako. Hindi yun. Pero ang sabi dito, pagkos kung gaano mo ito ipinapamuhay, kapatid, hindi sa dami ng verse na alam natin. Ang layunin ng mga utos ng Diyos ay upang tayo ay magtagumpay at hindi upang tayo pagkaitan. Habang nagsisimula ang pagsamba sa banal na pag-asa, nagtatapos ito sa banal na pagsunod. Obedience is better than sacrifice. Kung may sumunod tayo sa ating mga. Kapatid ito, kaya ba natin sumunod sa Panginoon kahit na tayo ay lalabas sa ating comfort zone? Kaya ni Pablo, na hinagupit at kinulong. Namumuhay ba tayo na ang pagsunod sa Panginoon ay yung pinakamahalaga sa atin? Pag-reflect tayo. Mahalaga ba sa atin ang pagsunod sa Panginoon? No? Ngayon, sabi dito, always obey God, dahan-dahan tayo sa ating second point. Ang sabi dito, worship God in all situations. Madaling maglingkod sa Panginoon, madaling sumunod pag okay ang nangyayari sa ating buhay. Pero pag hindi na okay, ang hirap ng sumunod sa Diyos. No? Ano sabi dito? Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga hinto sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Tingnan mo, ha?
Pinalo na sila, pinagpapalo na, ipinahiya na sa publiko, ikinulong. Pero nung ginawa pa rin nila, Lord, pupurihin ka namin sa aming buhay. Paano ba natin pinupuri ang Diyos? Pag meron lang tayong blessing na natatanggap. Pag may pabor lang tayo natatanggap, pag may promotion naman natin pinupuri ang Diyos. Mga kapatid. Pag ganun tayo, napakababa ng tingin natin sa ating Panginoon. Pero nakikita ni Pablo at ni Silas na ang Diyos ay dapat sambahin kasi siya ay Diyos na makapangyarihan kung kaya siya sinasamba nila. Ito yung nakita ko, mga kapatid. Una, alam nila na meron silang relasyon sa Panginoon at alam nila yung pinagdadaan, alam ng Panginoon yung pinagdadaan nila, hindi sila pababayaan. Lord, ikaw yung Diyos ng aking buhay, pupurihin kita, bagamat pangit yung nangyayari sa buhay ko, Lord, pupurihin, sasambahin kita. No? Pangalawa yung obedience, dito tayo dinala ng Panginoon, susunod tayo. Bagamat nandito tayo ngayon, nakakulong kasama to sa plano ng Panginoon sa atin. Kasama ng plano to. Assurance that His presence will continue to go with us and always having a fresh revelation of who He is and the things He has done. Makikilala natin ang Diyos lalo pag dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Bakit? Ang Diyos ang kayang gumawa ng milagro sa ating buhay. Ang Diyos ang kayang sumulusyon sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Ang Diyos ang may sagot sa mga problema ng ating buhay. Roar. Tinan ninyo ha? Roar. Ano ibig sabihin ng roar? And as we roar, the people around us, sabihin ng roar, pupuri, masasalamat, will be able to experience the salvation that comes from the Lord. The enemy trembles at the sound of God's people singing in His anthem of praise and worship. This is how we fight our battles. Mga kapatid, tinan nito ha, maging responsable tayo Kristiyano. Bakit? Sabi mo sa katabi, maging responsable ka. Kasi sa oras ng pagsubok, may mga nakatingin sa atin. Tinitingnan nila tayo kung paano tayo mag-response. Nung time na yon, yung kasama nilang mga bilanggo nakatingin sa kanila. Ano ba, pumapasok ka ba sa trabaho, nakasimangot ka palagi? Parang, Kristiyano ka. Parang bitbit mo pala lahat ng problema sa mundo. O ikaw pa yung una nagreklamo sa trabaho. Di ba? Tinitingnan nila kung paano tayo mag-response. Tandaan natin, hindi na lang tayo nabubuhay para sa ating sarili. Dala-dala natin, we are ambassador of Christ. No? Tandaan natin yun. Tignan mo ha, bagamat may plano si Satanas na hindi maganda, the enemy trembles at the sound of God's people singing in His anthem of praise and worship. This is how we fight our battles. Kung may problema, magpuri sa Panginoon. Kung may mga pinagdadaan ng challenges, purihin ang Panginoon. Bagamat maganda man ang sitwasyon ng buhay, pangit man ang sitwasyon ng buhay, magpuri tayo sa Panginoon. Amen? Ayaw ka natin lang. Pag problema yan. Pero sinasabi sa atin, magpuri tayo sa ating Panginoon. Bagamat di namumunga, tinan nito, kapatid, ang ganda nito. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na antala ang pamumunga ng ulibo at wala nangin sa mga bukirin, kahit na namatay lahat ng mga tupa at nawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Lord, wala kang blessings, bakit pa na nangyayari, Lord? Pupurihin pa rin kita at sasambahin kita kasi naniniwala ako sa iyo. Mas tinitingnan ko yung eternity, yung buhay mo doon. Bagamat hindi okay dito, pero nakikita ko okay doon, Panginoon, kasi kasama kita doon sa langit. Amen? Dapat ganoon ang lagi natin pananaw sa buhay. Sabi dito, saan ako magpupunta? Sabi ni David, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa ibang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroon ka sa daigdig ng mga patay. Humimlay man ako, ikaw din ay kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya, ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Tiyak, ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Patatat ko kita roon upang ako'y tulungan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tandaan mo yan. Sinasabi ni Pablo, ano man ang sitwasyon ng ating buhay, magalang kayong lagi sa Panginoon. Tingnan mo, hindi lang siya kontento sa isa. Pag sinabing, inulit ng dalawa yan, o maraming beses, yan ang importante. Sabi rito, magalang kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalang kayo. Inumungan katabi mo, may kagalakan pa sa buhay. No?
Ang pagsamba ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang salubin ng pag-ibig at paggalang sa Diyos anong man ang sitwasyon. Kapatid, ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi sa outside circumstances. Tandaan nyo, bagamat magulo, hindi okay sa labas. Teka, kaya pa rin tayo magpuri pag okay sa loob. Kasi alam natin, nasa atin ang Panginoon. Amen? Ngayon, pupunta tayo sa ating last point. Experience God's power. No? Natapos tayo sa pag-awit. Di ba? Umaawit sila na pupuri. Yung iba pag umaawit, umuulan. Pero balik din mo dito ha. Wala ka nung lumindol ng malakas. Kakaiba umawit ko si Paul at si Silas. Yung iba umuulan lang sa kanila lumilindol. No? At nayamig pati ang mga pundasyon ng bilanggo. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalang ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilanggo at ang makita niyang bukas ang pinto. Inakala niyang nakatakas sa mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong sakta ng iyong sarili. Narito kami lahat. Yung lindol na to, mga kapatid, hindi lamang ito lindol dahil sa mundo, kundi ito ay ginawa ng Panginoon. No? Para kanino kaya itong lindol na ito? Para doon sa bantay ng bilang buwan. No? Ito, inakala niya makatakas, kaya ano gagawin niya? Magpapakamatay sana. Mga kapatid, sinasabi sa atin dito ng Panginoon, ano mang mga pagkakamali ng desisyon? Ano mang plano na mali na pinagdaanan mo? O kaya matinding problema, hindi solusyon ang pagkitil o suicide sa sarili, pagsi-suicide. Kung may tendencies ka na ganyan, kapatid, kung meron ka tendency na ganyan, hindi lang solusyon, kapatid. Kung meron ka suicidal tendency, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Ito sasabihin ko sa kapatid, makinig ka kung ikaw yan. Sobrang mahalaga ng Panginoon sa iyong buhay mo. Sobrang mahalaga ka sa Panginoon kung sayangin ang buhay mo. Kaya ka siya namatay sa cross para sa iyo kasi ganun ka mahalaga. Amen? Sige tuloy mo. Kapatid, huwag mo sayangin ang buhay mo. Kung kailangan mo ng kausap, lapitan mo kami. Yung mga leaders dito, lapitan mo. Handa kami makinig sa'yo. Kung sino ka man, kung nandito ka man, marahil may ganyang tendencies, lapitan mo kami. Handa kami makinig sa'yo. Handa kami tulungan mo. Amen? Kasi binasa ko to, number 27 siya sa RAM, sa Philippines. Kung nakamatay ng tao, yung pagpapakamatay. Kaya kung ganyan ka, tumapit ka sa amin, lapitan mo yung mga leaders, na kami makinig sa iyo, kapatid. Mahalaga ka sa Panginoon. No? Tinan mo ha, marahil itong jailer na to, itong tagabantay na to, malamang ito pa yung pumalo kay Paul tsaka kay Silas Malamang ito pa yung naglock ng paa nila Pero anong sabi ni Paul? Ngunit sinugaw si Pablo, huwag mong saktan ng iyong sarili. Di ba? Kung may tao na nakit sa atin, baka isigaw, saksakin mo na! Inalo mo kanina Pwede na silang tumakas. Pwede na silang tumakas ng time na yun. At alam mo, pag tumakas sila ng time na yun, sino mananagot? Yung tagabantay na gwardiya. Kung ano yung kaso ng mga yun, anong parusa nila, yun ipapatang sa kanya. Yun ang mangyayari sa kanya. Kung kaya sabi nyo, papakamatay na ako. Pero sabi ni Pablo, nandun pa rin yung konsyon ni Pablo. Sabi ni Pablo, hindi kami napunta rito para sa sarili namin. Napunta pala kami dito para dito sa jailer na sa gwardiya na to. Kaya kapatid, kung dumadaan ka man sa mga pagsubok ng buhay mo, baka hinahayaan ng Panginoon na dumaan ka dyan. Kasi may mga taong dapat makakilala sa salita ng Panginoon. Makakilala sa Panginoon at mahalinta sila. Amen? Nung time na yung aksidente pa lang nandun sila sa loob. No? Narito kami lang, sabi niya, humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay nilabas niya at sinabi, mga ginawa, ano po ang dapat mong gawin upang aking maligtas? Nung siya humingi ng ilaw, hindi lang ilaw yung kanyang natagpuan, kundi yung ilaw na magliliwanag sa kadiliman ng kanyang buhay. Kasi dito ipapakilala nila Pablo si Jesus sa kanyang buhay. No? Tignan mo ha, patakbo pumasok at nanginig at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Siya nagpapatira pa. Ibig sabihin may nakita siya kay Pablo at kay Silas kung kaya siya nagpapatira pa. Napagamat na sinaktan sila, nagpupuri sila sa Panginoon. Napagamat pwede na silang tumakas, mas inintindi nila siya, eh hindi siya mapahamak. Mga kapatid, tanongin ko kayo, meron ba tayong qualities na mamamagnet yung tao sa atin para makilala sila sa Panginoon? Tingnan natin yung ating sarili.
Meron ba tayong quality? Si Pablo at si Silas, may quality sila, no? Nasa pagmamahal doon sa tao. No? Nasa kabila ng ginawa sa kanila, nagpupuri sila may quality ba tayo? Tanungin natin sarili natin, meron ba tayong quality? Na pag tinignan tayo ng tao, parang kakaiba ng tao na ito. Nakikita ko, hindi ayos yung sitwasyon ng buhay niya, pero may kaligayahan siya sa puso. Pero may nakikita sa atin ng tao pag tinitignan nila tayo. Pag itong tao na ito, no? Kakaiba siya. May kakaiba kayo. Nalalapit sila, ano bang meron ka? Ganon sila, kaya lumapit itong bantay na ito. At sinabi nila, mga Ginoo, ano kung dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Namaglit sila sa pinakita ni Paul. Namaglit sila sa Panginoon. Sa pinakita ni Paul at Silas, sana ganoon din tayo mga kapatid pag nakikita tayo ng mga tao. Ito ang naging sagot ni Pablo. Sabi niya, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Mga kapatid, balikan mo lang ito, pinaalala lang ako. Kung meron pinakamahalagang tanong sa buhay natin, ito yung tanong na yun. Kung nandito ka ngayon at hindi ka pa sigurado sa kaligtasan mo, ito yung pinakamagandang tanong na pwede mong itanong. Huwag mahiyang ang tanong ko, anong right me? Okay. Paano tayo maliligtas? Kung maraming nagtatanong ka, no? Maraming nagtatanong ka, paano ba ako maliligtas? Ito yung sagot kapatid. Sabi nito, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang isang bayan. Ito yung sagot kapatid. Kung tinatanong kung paano ka maliligtas, ito yung sagot kapatid. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ano sabi sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes, yan yung gagawin lang natin. Manampalataya tayo sa Panginoon. Brother Rod, bakit walang repent? Na sinabi si Pablo, doon pa lang sa ginawa ng jailer na pag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 
iligtas yung kanyang sarili. No? Kapatid, kung ikaw yung tao na yan, ito yung sagot kapatid sa tanong mo. Sumampalataya sa Panginoon. No? Ang oras din yun, nilugasan ng bantina mo ha. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya sa lahat ng nasa kanyang bahay. Ng oras din yun, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya nagpabautismo pati ang buo niyang sambayan. Tingnan mo ha, nung time na noong una, siya yung makakas nila Pablo. Pero tingnan mo ngayon, ano nang ginawa niya? Siya na yung nagbubugas, siya na yung gumagawa ng mabuti kila Pablo. Ibig sabihin, pag tayo nagiging Kristiyano at mananampalataya ng ating Panginoon, mayroong pagbabago na nangyayari sa ating buhay. May transformation na nangyayari. Hindi na, sabi nga, we are a new creation. The old has gone and the new has come. At nakita doon sa tao ito, sa jailer, sa bantay, sa gwardiya. Nakita yung pagbabago. No? Pagkatapos sila sinama niya sa kanyang tahanan at pinagandahan ng pagkain, grabe. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambayan sapagkat sila sumampalataya sa Diyos. Masayang-masaya. Ganyan ba yung naramdaman mo nung may Diyos ka sa buhay? Ibang kasiyahan. Amen? Ibang kasiyahan pag may Diyos. Kung kaya ibahagi natin sa mga tao yan. No? Pag may nakatabi tayo, may nakausap tayo, ibahagi natin ng Panginoon. Kasi ibang kasiyahan, ibang joy. Pag meron tayo Diyos sa buhay. No? Kinaumaga, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayasin sina Pablo at Silas. Kaya sinabi ng bantay ng bilanggo kay Pablo, inuutos po ng mga pinuno na palayahin na kayo. Lumabas na kayo at umalis na ng mapayapa. Pero nung sabi ni Pablo, subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lamang nilitis. Gayon kami mga mamamayang Romano. Kasi that time, maraming rights. Karapatan ang mga mamayang Romano. Akala nila sila hindi mamayang Romano. Siguro sa itsura nila kasi mga Hudyo sila. No? Dito mga mukhang Romano. Kaya pinahagupit. No? Eh bakit brother hindi nila pinakita yung katibayan sila Romano para hindi nila dinanas yun? Para sinabi ng Holy Spirit, huwag niyo mong ipakita. Kasi yung pala, makikita nila doon yung jailer na magdadala ng kaligtasan doon sa jailer at doon sa kanilang buong pamilya. Kaya ito nangyari. No? Kami mga mamayang Romano at sa kayong palihim nila kami palalayaan, hindi maaari. Silang pumarito at magpalaya sa amin. Bakit sinasabi ni Pablo to?
Kasi inaalagaan niya yung kanyang karakter. Inaalagaan niya yung kanyang integrity, yung kanyang dignity. Kasi sila yung nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi pwede sabihin ng mga tao sa Pilipay na yung mga tao na yan hindi sumusunod sa Diyos. Bakit kami sasamba dyan sa Diyos niyan? Hindi nga sumusunod na palo nga yun. So hindi na tinitignan yung kanyang sarili at tinitignan niya rito yung gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, baka meron dito, pag may nag-cut lang na gano'n sa atin, minumura na natin, Kristiyano ka. Diba? Dapat iniisip natin, baka pag ginawa ko to, pwede ko matungisan ng pisnginan lang. Baka matungisan ko ang pisnginan ng Diyos pag ginawa ko to. Kapag iniisip natin yun, alas 12 na, kumakanta ka pa, huwamay. Huwamay na, alas 12 na, Christian yun. Tapos andyan yung barangay, no? Andyan yung barangay. Diba? Alas 12 na po, pasensya na po kayo, mag-practice po ako, isol po ako eh. Walang hiya. Christian. Diba? Dapat yung ginagawa natin, mga kapatid, makakatulong para pagandahin yung imahe ng ating Panginoon, hindi makadungis sa pisngi ng ating Panginoon. Amen? Dapat magiging intentional din. Pwede tandaan nyo ito ha. Huwag kayong kumilos sa sarili nyo lang iniisip nyo. Ako, sabi ko nga sa asawa ko kung naglalakad kami, pupunta kami kung saan kasi may mga tumatawag na sa akin eh. Hindi ko naman kilala. Alam niyo na. Okay. Tumatawag sa akin, sabi ko, hindi na pala tayo pwedeng, hindi, kailangan pala. Pag-ayos na tayo. Kasi binitignan na tayo ng mga tao. At ganoon din sa atin bilang ambassador ni Kristo. Sa team ng basketball, hindi mahalaga kung ano yung apelyido sa likod. Ang mahalaga yung pangalan sa harap kasi na pinaglalaban natin. At hindi yung pangalan mo yung mahalaga, hindi ikaw yung mahalaga. Ang mahalaga dito yung Panginoon na natin pinamamahagi at pinakikilala sa maraming tao. Bakit na masira sila? Masira ang Panginoon dahil sa atin. Amen? Kaya dapat maging intentional tayo. Tignan mo kaya sila pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanin sa dalawa, inilabas nila sina Pablo at Silas at pinag-usapang lisanin ng lungsod. Pagkalabas ng bilangguan sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia, yung Lydia na pinakilala ko sa inyo kanina, at dinatnan nila roon ng mga kapatid. Tignan nyo yung plan ng Panginoon pala ay magkakaroon ng church at yun yung Philippi, yung Philippians. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, maganda pa rin yung plan niya. At doon ang unang house church o sa bahay ni Lydia. At ano ginawa nila? Bago umalis ang dalawa, pinaghilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. They encourage one another. Mga kapatid, ito yung challenge ko sa inyo. Pag nakikita natin na hihina yung isang kapatid natin, okay lang ba tulungan natin? Pwede bang sabihan natin na dito kami para sa iyo kapatid? Kapag nakihina si Brother Rod, pwede bang tulungan niyo din ako? Pwede bang tulungan mo yung nasa kaliwa mo? Pwede bang tulungan mo yung nasa kanan mo? Kasi yung sinasabi sa atin, we have to encourage one another. Amen? Mga kapatid, ang salaysay ni Pablo at Silas sa mga gawa ay nagpapakita ng tema ng pagsamba sa Diyos kahit sa gitna ng kahirapan sa pamamagitan ng pagsunod, pagsamba at karanasan ng kapangyarihan ng Panginoon ng Diyos. Pinapakita nila na ang tunay na pagsamba sa kabila ng mga hindi magandang sitwasyon at paglalapit sa mga mananampalataya sa Diyos. Naway piliin natin tulad ni Pablo at Silas na sambahin ng Diyos ang tapat kahit masakit batid na siya ay karapat-dapat sa lahat ng karangalan at papuri. Mga kapatid, eto, ulitin ko sa inyo. Dadaan man tayo sa hirap ng buhay, dadaan man tayo sa problema, sa pagsubok, pero ito tatandaan yung mahal ka ng ating Panginoon. May magandang plano siya sa buhay mo. Kaya dapat ka magpatuloy sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Pagtulungan tayo, nailabit ang bawat isa mas malapit sa ating Panginoon. Amen? Siguro tayo po yung namin. Sige, palapakan natin ating Panginoon. Let's pray. Lord, tunay ang iyong salita, Panginoon. Na Lord, hindi mahirap maging isang Kristiyano, kundi ito ay imposible, Panginoon. Kung kaya, sabi mo sa Luke 1:37, knowing God, nothing will be impossible. Kung kaya kami sa iyo ay lumalapit, Panginoon. At humihingi ng tulong, Panginoon. Na Lord, kayo ang Alpha at Omega na nakakakita ng aming nakaraan at ang aming hinaharap. Dalangin namin, Panginoon, sa mga pagsubok ng buhay
ay samahan mo kami sa pagtahak nito. At Lord, mag-usap ka palagi sa amin. At magandang palagi namin, Panginoon, na maganda yung plano mo sa amin, Panginoon. Dalangin po sa mga kapatid kong ito, Panginoon. Kapagamat dumaan sila sa pagsubok, suliranin ang kanilang buhay, ang maramdaman nila palagi ay ang pagmamahal mo. Kapatid, kung nandito ka ngayon, at hindi ka pa sigurado na may relasyon ka sa Panginoon, sundin mo lang itong panalangin na ito. Ang ino-offer ko sa iyo, hindi ito relihiyon, kundi yung relasyon sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. At alam mo, mahal ka niya. At hinihintay ka niya sa sandaling ito na lumapit sa Kanya. Kapatid, sundan mo itong panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko ako ng makasalanan. Sa sandaling ito, kailangan ko ng iyong kapatawaran, kaya binigyan ako ng kapatawaran. Naniniwala ako sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Tumana kami yung dugo para maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Naniniwala din ako na pagkalipas ng gatong araw, ikaw ay nabuhay na mamuli. Kaya simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Samahan mo ako sa buhay na ito. Sa pinanalangin ka na born again ka na. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo mga kapatid mong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much sa buhay ni Brother Rod na in-encourage tayo na despite sa mga situations na naranasan natin right now, God still has a purpose sa buhay ng bawat isa. So muli po, for the last time, awitan natin ang ating Panginoon. Does
Praise the Lord Jesus. Hallelujah. God bless you. God bless you.